ang 7 duwende sa ilalim ng balete. Bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel, Miss Cyrus Story. Salamat. Sa baryo ng Mapulang Lupa, may isang punong balete na hindi ginagalaw ng kahit sinong taga roon. Sinasabi ng matatanda na ang punong iyon ay mas matanda pa sa simbahan, mas matanda pa sa mismong baryo. Kapag dapit hapon, tila may mga mumunting ilaw na umiikot sa paligid nito. Kapag hating gabi, may naririnig na mahinang tawanan, parang mga batang naglalaro, ngunit walang batang nakikita. May mga duwende roon, sabi ng mga matatanda, 7 magkakapatid, 7 tagapagbantay. Ang bagong dayo isang araw, may dumating sa baryo na nagngangalang Thomas. Siya ay isang negosyanteng galing sa syudad. Bumili siya ng malaking lupa at kasama roon ang mismong balete. Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Puno lang yan, sabi niya. At may magandang kita kapag tinayuan ng resort. Nagbabala ang kapitan ng baryo. May mga nakatira diyan. Ngunit tumawa lamang si Thomas. Ang unang babala. Noong unang gabi matapos niyang ipabakod ang lupa, may narinig siyang katok sa bintana. Pagtingin niya, walang tao. Sa lupa sa labas, may maliliit na bakas ng paa. Hindi pang bata, hindi pang hayop. Napailing siya. Kinabukasan, pinaputol niya ang isang malaking sanga ng balete. Habang pinuputol ito, biglang tumigil ang makina ng lagari. Ang hangin ay lumamig at may narinig ang mga trabahador. Isang sabay-sabay na bulong, huwag. Natakot ang mga tauhan, ngunit si Thomas ay nagalit. Trabaho lang yan, sigaw niya. Ang 7 anino kinagabihan, hindi siya makatulog. May naririnig siyang yabag sa bubong. May kumakaluskos sa sahig. May humihila sa kumot niya. Hanggang sa biglang bumukas ang ilaw sa kanyang kwarto. At doon niya nakita 7 maliliit na nilalang na nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Iba-iba ang anyo. Ang isa'y may pulang sombrero. Ang isa'y may puting balbas. Ang isa'y may matang kumikislap na parang apoy. Ang isa'y tila batang babae na may mahabang buhok. Ang isa'y may hawak na maliit na baston. Ang isa'y tila anino lamang. At ang pinakahuli, pinakamaliit, ay may hawak na gintong butil. Ano kayo? Sigaw ni Thomas. Sabay-sabay silang nagsalita, ngunit parang iisang tinig. Kami ang 7 tagapagbantay ng lupaing ito. Ang lihim ng balete. Ikinuwento ng pinakamatandang duwende na ang balete ay may nakabaong sinaunang kayamanan. Hindi lamang ginto, kundi biyaya ng lupa. Matabang ani, malinis na tubig, proteksyon laban sa sakuna. Sa loob ng maraming taon, binabantayan namin ito. Ngunit ang lupa ay hindi ibinibigay sa sakim. Napatingin si Thomas sa gintong butil sa kamay ng maliit na duwende. Ginto ba yan? Umiling ang duwende. Hindi lahat ng kumikinang ay para sa tao. Ang pagsubok, binigyan siya ng pagpipilian. Kung igagalang mo ang lupa, mananatili ang biyaya. Ngunit kung ipagpapatuloy mo ang paggiba, mawawala ang lahat. Nag-isip si Thomas. Sa isip niya, malaking pera ang resort. Ngunit sa gabing iyon, nakita niya sa bintana ang buong baryo. Mga batang naglalaro, mga magsasakang umaasa sa ani, mga pamilyang umaasa sa tubig. Mula sa lupaing iyon, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Kung aalis ako, ano ang kapalit? Ngumiti ang maliit na duwende. Kapayapaan. Ang pagbabago kinabukasan, nagulat ang buong baryo. Ipinatigil ni Thomas ang proyekto. Sa halip, ginawa niyang protektadong lugar ang paligid ng balete. Nagtanim siya ng mga puno. Pinag-aral ang ilang bata sa baryo. Hindi siya naging pinakamayaman sa probinsya, ngunit naging bahagi siya ng komunidad. At tuwing dapit hapon, kapag may mumunting ilaw na umiikot sa paligid ng balete, alam niyang hindi siya nagkamali. Ang huling mensahe. Minsan,
Habang nakaupo siya sa ilalim ng balete, may narinig siyang pabulong na tinig. Ang lupa ay buhay, at ang gumagalang dito ay hindi kailanman mawawalan. Ngumiti si Thomas. Hindi niya muling nakita ang 7 duwende, ngunit alam niyang naroon sila, nagbabantay. Aral ng kwento, ang kalikasan ay hindi pag-aari ng tao. Ito ay ipinagkatiwala lamang, at ang sino mang marunong gumalang sa hindi nakikita ay pinagpapala ng hindi kailangang magmayabang.